Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo na't ipagpatuloy na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Nakita ng mga lalaki ang simbolo sa kasuotan ng grupo. Agad nilang napagtanto na mga disipulo sila ng Mount Hua Sect. Sinabi ni Mujin na hindi ito ang tamang paraan, sumang-ayon naman si Muo ngunit sinabi ni Mui na ganito talaga daw ang ginagawa sa Jiangho. Kung aatake ka, diretso mong babasagin ang harapan. Pinatandaan naman niya ito sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas ang pinuno ng grupo. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung ano ang nangyayari. Sinabi ng isa na ang mga nasa harap nila daw ay mula sa Mount Hua Sect. Tiningnan naman ng pinuno ang kanilang kasuotan at nakumpirma naman niya ito. Napansin niyang apat lang sila, inisip niyang sobra ang kumpiyansa ng mga ito kaya tinanong niya kung gusto ba nilang mamatay. Sinabi niyang mali ang oras ng pag-atake nila at may mahalaga daw itong bisita. Kaya palalampasan na lang niya ito kaya pinapaalis niya ang grupo at nagbanta kung ayaw nilang mamatay. Sumagot naman si Mui na sila ang mamamatay, sinabihan niya ang pinuno na ayusin ang pananalita nito. Niinas naman ang pinuno at tinanong niya kung baliw ba si Mui at kung alam ba nito kung sino ang kinakalaban nila. Sinabi niyang hindi nito pinahahalagahan ang buhay nila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit sinabi nitong huwag silang papatayin. Agad namang sumugod ang mga lalaki, at habang nangyayari ito, may napansin si Moa sa likod. May 2 taong nakahandusay sa lupa, agad siyang tumakbo papunta sa kanila at tiningnan ang kanilang kalagayan. Isang lalaki at isang babae ang nakita niya, pareho silang malubhang sugatan at wala nang malay ang lalaki. Ang babae naman ay hirap na hirap huminga pero buhay pa. Sumunod naman sina Mujin at Muchol at binalaan nito na may paparating na kalaban. Sa galit ni Mua ay ginamit niya ang bamboo leaf hand at pinatumba ang 2 umatiking kalaban. Pinrotektahan ni Mujin at Muchol ang babae at sinabihan ni Mujin si Mua na huwag siyang basta-bastang sumugod ng mag-isa. Sinabi ni Mua na kailangang dalhin sa pagamutan ang 2 sugatan upang makaligtas sila. Bigla namang tumayo ang isa sa mga kalaban at pinigilan sila. Sinabi nito na wala silang karapatang kunin ang mga taong iyon. Dinagdagan pa nito na mahihina ang Mount Hua disciples at kaya nila itong talunin kung sabay-sabay silang susugod. Napansin ni Mui na hindi buong lakas ang ginamit ni Mua, at alam niyang kinokontrol nito ang sarili upang hindi makapatay ng tao. Para kay Mui, ay masyado itong nagdadalawang isip. Tinanong nito si Mua kung para saan daw ba ang espada niya kung hindi niya ito gagamitin. Sinabi nitong huwag siyang mag-atubili kung sinusubukan siyang patayin. Samantala, napansin ng pinuno na hindi gumagalaw si Mui. Sa itsura daw nito, ay halatang sawa na daw ito sa ganitong sitwasyon. Iniisip ng pinuno na malakas ito kaya pinili niyang huwag muna itong kalabanin at sa halip, ay tutulungan niya muna ang kanyang mga tauhan laban sa kalaban. Nagulat si Mui nang makita nitong umalis sa harap niya, pero para sa kanya, mas mabuti daw iyon. Unang beses ng mga disipulo na makaranas ng tunay na Jiangho at wala pa daw silang sapat na karanasan pagdating sa ganitong labanan. Alam ni Mui na ang mga kalaban nila ay walang pakialam sa paraan ng pakikipaglaban at gagawin nila ang lahat para manalo. Hindi daw ito katulad ng pagsasanay sa bundok, at wala ring magpoprotekta sa kanila ngayon. Tuloy pa nito, na kung hindi daw sila seryoso, ay mamamatay sila dito. Gusto ni Mui na matuto sila sa laban na ito kaya hinahayaan niyang gawin nito ang kanilang makakaya upang maasa ang kanilang kakayahan sa espada. Pero may isang hindi nahihirapan, si Muchol, may hawak itong kalaban habang may isa pang sumugod sa kanya. Pinitawan niya ang una, at pinigilan ang pangalawa, at sa isang suntok ay pinabagsak niya ito. Nakaramdam ng takot ang pinuno nang makita iyon at alam nitong hindi niya kayang labanan si Muchol ng mag-isa. Agad siyang tumakbo pabalik kay Mui at iniisip niyang ito daw ang mas madaling kalaban. Ngunit agad siyang pinabagsak ni Mui, nagulat ang mga tauhan at tila hindi nila ito inaasahan. Sa sandaling iyon, ay may isang lalaking may hawak na alak ang nagsalita. Sinabi niyang ipagpatuloy ang laban, at kung sino daw ang makakapatay sa mga disipulo, ay siya ang magiging bagong pinuno. Tinawag siya ng mga tauhan bilang Red Wolf Sword. Nagulat naman ang mga disipulo at napatingin ito sa lalaking tinatawag na Red Wolf Sword. Sinabi ni Mui na matagal niyang hinihintay ito, nagulat ang Red Wolf Sword at tinanong niya kung kilala siya ni Mui. Sinabi nitong karangalan niyang makilala siya ng taga Mount Hua Sect.
Pero sinabi ni Mui na kahapon niya lang narinig ang pangalan nito at wala daw siyang pakialam kung sino man ito. Sinabi naman ng Red Wolf Sword na hindi daw ganoon magsalita ang isang Mount Hua disciple. Ibinagsak nito ang tasa ng alak at sinabing lalabanan niya daw si Mui. Tumalon ito mula sa itaas at humarap kay Mui, sinabi niyang ibigay daw ni Mui ang buo nitong lakas. Tinanong naman ni Mui ang lalaki kung sapat daw ba ang lakas nito para labanan siya. Sa mismong sandaling sinabi niya iyon, ay bigla siyang naglaho at lumitaw sa likod ng Red Wolf Sword. Nagulat ang lalaki at hindi niya alam kung kailan nakapunta si Mui sa likuran nito. Bago pa siya makakilos, ay hinawakan ni Mui ang ulo nito at malakas na ibinagsak sa lupa. Agad namang tumayo ang Red Wolf Sword at tumalon palayo upang makalayo kay Mui, hindi nito inaasahan na ganoon ito kabilis. Hindi lang niya masundan ang galaw nito, hindi niya rin nakita kung gumalaw ang mga paa nito. Nagtaka siya kung bakit hindi ginagamit ni Mui ang kanyang espada, sinabi niya sa kanyang sarili na imposibleng mas mataas ang antas ni Mui kaysa sa kanya. Sigurado siyang may iba dong dahilan kung bakit hindi nito ginagamit ang kanyang espada. Wala namang espesyal na dahilan kung bakit hindi agad pinatay ni Mui ang matanda, gusto lang nitong subukan ang sarili niyang swordsmanship. Isang buwan na mula nang magising siya sa katawan ni Mui, at ni minsan ay hindi siya pumalia sa pagsasanay. Patuloy rin ang kanyang pagsasaliksik kung paano pagsamahin ang martial arts ng Mount Hua at ang sarili niyang estilo. Ngunit wala siyang paraan para patunayan ang resulta ng kanyang pagsasanay. Hindi daw sapat ang lakas ng mga junior disciples para maintindihan ito, at walang oras ang mga elder at first generation disciples para sa kanya. Kaya mahalaga para sa kanya ang matandang ito. Alam ni Mui na hindi maaabot ng Red Wolf Sword ang kanyang inaasahan, pero sapat na daw ito para sa kanyang layunin. Biglang naglaho ang Red Wolf Sword sa harap niya at lumitaw ito sa ere. Sinubukan nitong atakihin si Mui mula sa itaas ngunit madali itong naiwasan ni Mui sa simpleng pag-urong lamang nito. Agad namang bumaling ang lalaki at muling umamba ng espada ngunit yumuko lamang si Mui para umiwas. Habang nasa ibaba, ginamit nito ang bamboo leaf hand upang itulak palayo ang kalaban. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makabawi at agad siyang sumugod at umatake gamit ang kanyang espada. Naiwasan ito ng Red Wolf Sword sa pagyuko ng ulo, hindi siya makapaniwala na nababasa ni Mui ang galaw niya. Kahit kaunting kilos lang, ay naiintindihan agad nito ni Mui. Naisip niya kung dahil ba ito sa agwat ng kanilang lakas, ayaw niyang tanggapin iyon na mas malakas pa ang bata kaysa sa kanya. Sinabi niya kay Mui na kinikilala niyang hindi ito basta-bastang talentado lamang at humingi ito ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanya. Kumuha siya ng tamang posisyon at sinabing lalaban siya ng buong lakas. Pagkasabi nito, agad siyang nagpakawala ng enerhiya na hugis isang malaking lobo. Nagulat si Mua at ang ibang disipulo at tinawag nito ang kanyang senior. Ngunit sa isang iglap, ay winasak ni Mui ang lobo gamit ang Falling Plum Blossom Sword. Sinabi niya na mabagsik ang Red Wolf Sword technique pero maraming pa rin daw itong butas. Nakita niya sa galaw ng kalaban na hindi pa nito natutunan ang ikalawang bahagi ng technique. Nagulat ang Red Wolf Sword na alam niya ito, gusto sana niyang magtanong, pero agad siyang inatake ni Mui. Nagawa naman niyang harangin ang mga atake, pero pagdaan ni Mui sa kanya, ay bigla na lang damyugo ang kanyang braso. Sigurado daw siyang nablock niya ang mga atake nito, kaya naisip niyang ito ay rapid sword technique. Agad naman siyang humarap muli kay Mui, ngunit sa isang iglap, ay dumaan si Mui sa tabi niya sa napakabilis na galaw at muling umatake. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Nag-iwan si Mui ng hiwas sa mukha ng lalaki at naputol din ang kaunting bahagi ng buhok nito. Alam ng Red Wolf Sword na kaya siyang patayin ni Mui kung gugustuhin nito, pero sadyang pinili nitong sugatan lang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit at napagtanto niyang mula pa sa simula, ay ganito na ang ginagawa ni Mui. Hindi ginagamit ni Mui ang buo nitong lakas. Hindi niya alam kung bakit siya pinapaboran, pero mas naging interesado siya kung paano naging ganoon kalakas si Mui at hindi daw ito tugma sa edad nito. Nagnitnit siya sa galit at naisip niyang isang halimaw ang talento ni Mui. Sinabi niyang kahawig ito ng isang taong nakalaban niya noon, pero hindi niya maintindihan kung bakit mas malakas ito sa kanya kahit mas matagal na siyang nabubuhay. Sinabihan niya si Mui na huwag siyang maliitin nito, ipinakilala niya ang sarili bilang isang martial artist ng Nine Hell Sect. Pagkasabi nito,
ay agad siyang nagpakawala ng tatlong malalaking lobo ng enerhiya. Sa isang simpleng pag-ugoy ng espada, ay naglabas si Mowi ng atake na agad bomb unit sa mga lobo at tumama sa lalaki. Nag-iwan ito ng maraming sugat sa kanyang katawan. Nagulat si Muchol sa kanyang nakita, napansin nito na kakaiba ang ginamit na teknik ni Mowi. Sinabi ng Red Wolf Sword sa sarili niya na nagsimula na siyang magsanay bago pa ipanganak si Mowi at pinagbuti niya ang kanyang kakayahan para makilala ang kanyang martial arts. Hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadaling nawasak ang lahat ng pinaghirapan niya. Ginamit nito ang espada para suportahan ang kanyang katawan at muling sumugod. Tinanong niya si Mowi kung bakit hindi kinikilala ang kanyang pagsisikap. Sa mismong sandaling iyon, sa napakabilis na galaw, ay pinabagsak siya ni Mowi. Lumipat naman ang eksena kung saan ay hinugot ng leader ang kanyang ulo mula sa lupa. Puno ng buhangin ang kanyang bibig kaya agad siyang umubo at iniluwa ito. Nagtaka siya sa nangyari dahil sigurado daw siyang sumugod siya kay Mowi gamit ang kanyang espada. Habang inaayos niya ang sarili, may narinig siyang tinig na nagtatanong kung bakit hindi kinikilala ang kanyang pagsisikap. Paglingon nito, ay nakita niyang si Mowi ay nakapagbigay na ng malalim na sugat sa Red Wolf Sword. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita na natalo ng batang taga Mount Hua ang Red Wolf Sword. Habang nakahiga sa lupa, napaisip ang Red Wolf Sword sa mga nangyari. Para sa kanya, walang mas hindi patas kaysa sa talento. Pakiramdam niya, natalo ang lahat ng kanyang pinaghirapan ng likas na galing ng isang batang mandirigma. Inisip niyang ilang taon pa lang itong nagsasanay ngunit tila mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Sinabi niya na magandang kwento raw na ang isang batang mandirigma ay nakasugat ng miyembro ng Nine Hells Sword Sect. Dagdag pa nito, na marami na daw siyang nakitang katulad ni Mowi na may talento at sanay na raw siya na hinahangaan ng iba. Tinanong niya si Mowi kung maganda ba ang pakiramdam na masugatan siya. Sinabi niyang sulitin na niya iyon dahil mamamatay din naman daw siya. Ayon sa kanya, matatapos ang lahat kapag nalaman ng kanilang sekta ang kanyang pagkamatay. Hindi raw kayang labanan ni Mowi ang Nine Hells Sword Sect kahit gaano pa daw ito kagaling. Sumagot naman si Mowi na masyado siyang madaldal para sa isang taong malapit ng mamatay, sinipa niya ito at pinaharap sa kanya. Pagtingin niya sa dibdib ng lalaki, ay napansin niya ang marka nito. Sinabi ni Mowi na ramdam niya ang pagiging inferior ng lalaki base sa pananalita nito kaya napagtanto niyang kabilang ito sa Otherworld Unit. Sa Nine Hells Sword Sect, nakikilala ang bawat miyembro base sa marka sa kanilang dibdib. May tatlong unit ang sekta, ang Otherworld Unit, Hell Unit, at Despair Unit. Kilala ang mga ito bilang pangunahing haligi ng kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Mowi na ang Otherworld Unit ay matagal nang walang ambag at halos nawalan na ng posisyon, kaya ang tunay daw na lakas ng sekta ay nasa Hell Unit at Despair Unit, na kasalukuyang nakikipagdigma sa Brutal Dragon Faction. Nagtaka siya kung bakit ang Nine Hells Sword Sect ay biglang kumikilos sa timog ng Shan-i kahit may digmaan. Napagtanto niya na ang tungkulin ng Otherworld Unit ay manatili sa likod at magbigay suporta. Pero dahil gusto nilang makakuha ng pagkilala, nagkunwari silang may ginagawa sa labas kahit wala naman daw. Nagulat ang Red Wolf Sword at tinanong kung paano niya nalaman ang mga impormasyon na iyon. Sumagot naman si Mowi at tinanong kung sa tingin niya daw ba ay tutulungan siya ng kanyang unit kapag namatay siya. Sinabi niyang mas pipiliin pa ng unit na itago ang kanyang pagkamatay kaysa sa malaman ito ng kanilang sekta. Ipinaalala ni Mowi na dapat ay tumutulong siya sa digmaan imbes na nagsasayang ng oras at dagdag pa niya. Magandang pagkakataon daw ito para pabagsakin ng Hell Unit at Despair Unit ang Otherworld Unit. Tinanong nito kung babawi ba ang Otherworld Unit sa Mount Hua. Sinabi niya na kahit magsama-sama pa ang lahat ng unit, hindi sila mananalo. Dagdag pa niya na siya lamang daw ay sapat na para humarap sa Nine Hells Sword Sect. Pagkarinig nito, ay nawalan ng malay ang Red Wolf Sword at namatay. Samantala, natulala ang leader ng Brutal Blood Faction. Dahil sa takot, ibinaon niya ulit ang kanyang ulo sa lupa at paulit-ulit na sinabing wala siyang nakita. Ngunit hinayla siya ni Mowi palabas at inutusan siyang ayusin agad ang sitwasyon, agad naman siyang sumunod sa utos ni Mowi. Sa susunod na eksena, ay nasa opisina na sila ng leader. Ipinakita ng leader ang mga tala ng kanilang kita, mga utang sa sugal, listahan ng mga umutang, at iba pang mga record at transaction nito. Nagulat naman si Mowi dahil tila maayos daw ang pagkakatala ng lahat.
Habang nakaluhod ang mga tauhan, tinanong ni Mui kung iyon na ang lahat ng mayroon sila. Sumagot naman ang leader na oo. Inutusan ni Mui na isauli ang lahat ng perang nakuha nila at ipasara ang sagalan, pinatigil din ito ang kanilang grupo sa operasyon. Nag-alinlangan ang leader, pero nang makita niya ang tingin ni Mui, ay agad siyang tumahimik. Ipinaliwanag ni Mui na hindi niya sila pinapatay dahil wala silang karapatang mamatay agad. Sinabi niya na kung mamamatay sila, walang mapagbubuhusan ng galit ang kanilang mga biktima. Mas mabigat pa raw ang kanilang kasalanan kaysa kamatayan. Kaya dapat silang mabuhay at magbayad sa kanilang mga kasalanan habang buhay. Inutusan niya silang kumilos agad at tapusin ang lahat sa araw na iyon, pinaiwan niya ang leader at inatasan ang iba na siguraduhing nasusunod ang kanyang utos. Tinanong siya ni Moa kung ano ang gagawin niya. Nagbiro ito kung iinom ba siya ulit, pero sinabi naman ni Mui na may iba siyang gagawin. Pag-alis ng iba, kinausap niya ang leader at sinabing huwag itong magtago. Naamoy na raw niya ang hinahanap niya, ang tuberflies flower. Sa nakaraan niyang buhay, wala siyang suportang sekta kaya siya mismo ang naghahanap ng mga pambihirang bagay para lumakas siya. Isa na rito ang fleece flower, na nahanap niya matapos ang 7 taong paghahanap. Dinala siya ng leader sa basement. Habang papalapit sila, mas lumalakas ang amoy ng halaman na iyon. Ipinakita ng leader ang isang 200 taong gulang na fleece flower na nakuha nila nang hindi sinasadya. Pumasok si Mui sa treasury at pinuri nito ang leader, at pinaalis naman ito agad. Pagkasara ng pinto, sinigurado niyang ligtas ang paligid. Sa dati niyang buhay, nakatikim siya ng 300 taong gulang na fleece flower, kaya alam niyang mas mahina ito. Ngunit mahalaga pa rin daw ito para sa kanya. Agad naman niyang binuksan ang kahon at doon, ay natigilan siya. Hindi niya maunawaan kung bakit napakalaki ng isang 200 taong gulang na tuberflies flower. Napansin ni Mui na mas malaki ang fleece flower na ito kaysa sa 3 taong gulang na nakain niya sa dati niyang buhay. Tansya niya, ay aabot ito ng hindi bababa sa 400 taon. Kinuha niya ang halaman at naalala kung gaano kahirap makahanap ng ganito noon. Hindi siya makapaniwala na ganito kadaling nakuha ng lalaking iyon ang isang napakahalagang bagay. Nakaramdam siya ng kaunting konsensya na siya lang ang gagamit nito, kaya nangako siya sa sarili na ang susunod na makukuha niyang mahalagang bagay ay ibabahagi niya sa kanyang mga junior disciple. Habang nasa itaas, abala ang leader sa pagtingin ng mga dokumento nang bigla niyang maramdaman ang malakas na pagyanig at makarinig ng isang malakas na ingay. Nagulat siya at agad tumayo. Napansin niyang galing iyon sa basement, at may usok na lumalabas mula roon. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Mui at sinabing magaan daw ang kanyang pakiramdam. Agad siyang nilapitan ng leader at tinanong kung ano ang nangyari, sinagot lang ni Mui na wala daw iyon. Tinanong ni Mui kung may oras ang leader na maglibot, at pinaalalahanan niya itong suriin ng mabuti ang ledger. Sumagot naman ang leader na ginagawa na niya daw iyon kanina at nahinto lang ito noong may biglang sumabog. Sinabi ni Mui na babalikan niya daw iyon mamaya para siguraduhin na naibalik ang lahat ng pera, at pinasigurado niyang gagawin ito ng maayos. Yumuko naman ang leader at nagpaalam kay Mui. Habang pinapanood nito si Mui na papalayo, napabulong siya na bastos itong magsalita. Pagtingin niya sa basement, nagtaka siya sa usok, pero hindi na niya ito pinansin pa dahil alam niyang sirang-sira na ang gusali, at kahit ano pa ang nangyari, ay mawawasak din daw iyon. Gayunpaman, naisip niya kung ano ang naging epekto ng fleece flower kay Mui para magkaroon daw ng ganoong pangyayari. Lumipat naman ang eksena kung saan ay makikita ang mga miyembro ng gang na pagod at hingal na hingal habang winuwasak ang lugar gamit ang malalaking martilyo. Lumapit si Mujin at pinaalalahanan sila na malapit nang sumikat ang araw. Tinanong nito kung may oras pa ba silang magpahinga kaya dahil dito, agad silang tumayo. Si Mura naman ay nagutos na sirain ang lahat dahil malapit na daw mag-umaga. Lumipat ulit ang eksena kung saan ay may isang underworlder ang nagbigay ng kahon ng pera sa isang lalaki. Nagulat ang lalaki at tinanong kung ibinabalik na lang ba iyon sa kanya. Yumuko naman ang underworlder at sinabi na iyon ang perang kinuha nila mula sa kanya. Sinabi niyang nararapat lang na ibalik ito, at humingi siya ng paumanhin. Pinanood ni Mujin ang pangyayaring iyon. Sa malayo, may isa pang taong nakamasid, ang branch leader ng Beggar Sect. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, sa loob lamang ng 2 araw,
Natalo ni Mui ang Red Wolf Sword at nalinas ang Brutal Blood faction. Alam niyang hindi ordinaryo si Mui, pero lampas ito sa inaasahan niya. Para sa kanya, may tinatagong napakalakas na mandirigma ang Mount Hua. Habang nagmamasid siya, lumapit si Mui at sinabing hinahanap niya ito. Nagulat ang lalaki at sinabing hindi niya inaasahang makikita siya ni Mui. Ipinaliwanag ni Mui na gusto niyang uminom dahil nagugutom siya, at hindi raw masaya ang uminom ng mag-isa. Sinabi niyang handa na ang pagkain at alak at tinanong kung sasama daw ba ito. Nagulat ang lalaki na may gustong uminom ng ganoon kaaga, pero pumayag naman ito. Sa susunod na eksena, ay makikita sila na kumakain at umiinom sa isang bar. Tinanong ni Jingay kung ano ang nais malaman ni Mui. Sinabi ni Mui na patay na daw ang Red Wolf Sword at tapos na din ang Brutal Blood faction, at alam niyang alam na ito ni Jingay. Ipinaliwanag niya na ibinabalik na niya ang pera sa mga dapat na may-ari. Ngunit may isa pa siyang problema, sinabi niya na ang mga underworlder ay napunta sa ganoong buhay dahil wala silang ibang paraan para mabuhay. Gusto niyang bigyan sila ng pagkakataong magbago at makatulong sa pag-ayos ng lugar. Tinanong niya si Jingay kung may kilala itong maaaring magbigay sa kanila ng trabaho. Sinabi rin niya na babasagin nito ang kanilang dantian para hindi na sila makagamit ng martial arts. Sumagot naman si Jingay na hindi madaling sirain ang dantian, pero humanga pa rin siya kay Mui. Sinabi niyang may kilala siyang mga mangangalakal na maaaring tumulong sa kanila. Dagdag pa niya, babantayan niya ang mga ito para siguraduhing maayos ang kanilang pag-uugali. Nagpasalamat si Mui, pero sinabi ni Jingay na ginagawa niya ito para sa mga sibilyan. Siya pa raw ang dapat magpasalamat sa pagkakataong makatulong. Nagbuhos siya ng inumin at tinanong kung gaano katagal mananatili si Mui dito. Sinabi ni Mui na may dalawa pa siyang sect na kailangang bisitahin at 3 araw na lang ang natitira sa kanya. Sinabi ni Jingay na may iba pang grupo sa paligid at tinanong kung balak niyang harapin ang mga ito. Sumagot naman si Mui na maaaring gawin niya iyon. Sa susunod na eksena, ay inilapag ni Mui ang alak sa harap ng kanyang mga junior. Nagtaka naman si Mujin kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Mui na selebrasyon ito para sa matagumpay nilang unang totoong misyon. Sinabi ni Mujin na hindi sila umiinom, ngunit ipinaliwanag ni Mui na alam niya iyon. Karaniwan lang silang umiinom sa mga espesyal na okasyon, ngunit ipinaliwanag ni Mui na maraming bagong mandirigma ang namamatay sa kanilang unang laban. Kahit mahina ang kalaban, malinaw ang intensyon nitong pumatay, samantalang ang mga disipulo ay nag-aalangan pa lang. Sinabi niya na ganito ang totoong mundo, hindi sapat ang lakas lang. Ang pagitan ng buhay at kamatayan ay hindi lang nakabase sa antas ng kakayahan. Ngunit nalampasan nila ang sitwasyon ng ligtas, kaya nararapat lang itong ipagdiwang. Nagtaas sila ng baso at uminom, sinabi ni Mura na masarap pala ang alak, at sumang-ayon naman si Mujin. Nagbiro si Mura na naiintindihan na niya kung bakit gusto ni Mui ang alak, at baka uminom na rin siya araw-araw. Pinigilan naman siya ni Mujin at sinabing, masama daw sa tao ang palaging pag-iinom ng alak. Habang nag-uusap ang lahat, tahimik si Mochol at nag-iisip. Naalala niya ang teknik na ginamit ni Mui laban sa Red Wolf Sword. Sigurado siyang hindi yun mula sa Mount Hua. Tinanong niya si Mui tungkol dito at sinabi niyang ang unang galaw ay mula sa Mount Hua, pero nagbago ang estilo pagkatapos. Napansin niya na mas mabigat ang galaw at hindi ito kasing pino ng ginagamit nila. Gusto niyang malaman kung anong klaseng teknik yun. Nagulat si Mui dahil napansin iyon ni Muchol. Alam niyang ang ginamit niyang teknik ay nakabase sa prinsipyo ng bigat at lakas, isang teknik na siya mismo ang gumawa noon. Hindi pa niya ito ipinaliwanag, sinabi nitong sa susunod na niya sasabihin dahil may mas mahalaga pa silang gagawin. Tinanong niya ang kanyang mga junior kung tapos na silang uminom. Sinabi niyang kung hindi pa, ay tapusin na daw nila. Dahil sa susunod daw na 3 araw, ay wala na silang oras para magpahinga o uminom kapag nalaman nila ang plano nito. At dito nagtatapos ang ating kwento, at kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil